Sir, may window sir. So, meron po silang papasukin dito at meron ding mga humaharang-harang. Shoutout kay Wonder Girl. Magandang gabi po sa iyo. Ayan. Alam mo ate, mataas ang respeto nila sa mga administrator nila. Nagpapahinga na. Sir, bahay na ng limit yan. Eto na, magsisiksika na po to dito at dito medyo magkakagulo-gulo po sila dito, no? Kasi etong mga miyembro ni Kibuloy, napakabastos po talaga. No? Mga hindi po wala pong walang mga respeto. Ray Barada, shoutout po ha. Hindi pa po nahuli si Kibuloy, DG Osera. Matinik. Matinik ang pastor na to. Dwelling. Pagkatapos yung mag-search ngayon, di tayo babalik mamaya. Baka babalik na naman kayo mamaya madaling araw. Tamo, akala mo kung sino makapag no? Akala mo kung sino makapagsalita. Akala mo kung sinong kupal eh. Oo. Shoutout po sa lahat ha. Magandang gabi. Tuloy natin. Baka ang i-search yan. Sabihin nyo, iba na naman. Baka bagong Ito naman to. Sinabi ni sir, hindi na sila babalik dito. Maangas nga po yung mga kulto. Diba? Yung mga pulis pa talaga yung hinarang nila. Kunin nyo muna yung pangalan. Apat ba? Apat? Kunin nyo yung pangalan. Ngayon gusto na naman masukin. Kunin nyo mga pangalan. Sinabi ngayon last na yan. Talagang last na yan. Nandyan po si Dada, yung puro katawan, walang ulo. Andin nandito itong Coach Oli na budol. Maminwa Maria, shoutout po. Joby Hussain, shoutout sa lahat po ng mga viewers natin. Ayan, salamat po sa yung patamsak dyan ha. Yung talaga itong mga to. Ano di ba? Lima? Di ba sabi mo kanina apat? No. Wait lang. Di ba pasok lang sa kanina? Share po nyo itong katula. Kung sakaling makatula. Gusto lang po tayo. Thank you. Share mga bossing, share tayo para makita ng buong mundo. Etong mga kabulukan nitong mga ito. Bulok daw po, mga bulok daw yung pinagagawa ng mga kapulisan natin dyan. Diba? Alam mo, itong mga to, may hangganan to, itong mga pinagagawa ng mga to. Tandaan nyo, kung sino man yung mga sangkot dyan, sana po ay makasuhan po ito. Tingnan nyo, magkakagulo po dito, kaunting ano lang dito, no? Babae lang kapasok. Residence po kasi ito eh. Dalawang beses na kailangan pag-ito ang residence. Kaya sabi babae lang. Ba't nagagalit ka? Ito na. Pumapalag. Ito, sinigaw-sigawan pa yung pulis. Sige. Tuloy nyo lang yan. Ito na. Magkakabakbakan na po dito. May bakbakan po dito ha. Tingnan nyo pong mabuti kung sino yung talagang pasaway at bastos, 'di ba? Kasi ang ating kapulisan papasok lang naman po, pero iniipit-ipit po nila, ayaw papasukin. 'Di ba? Baka nga yung iba diyan, alam nyo naman, itong mga miyembro ni Kibuloy, mga manyakis po ito. Mga kapulisan natin diyan, puro babae papasok, baka hinihipu-hipuan pa ito. Tingnan niyo itong lalaki na yan, tingnan niyo tingnan niyo yung kamay Naku, bantayan nyo. Manyakis po yung mga kampo ni Kibuloy, lalo na po yung mga kalalakihan ng mga miyembro ni Kibuloy. Mga manyakis po yan. Baka hipuan po yung ating mga kapulisan dyan ng mga babae. Bantay-bantay ha, yung mata natin. Bantayan natin.
sir, teka muna. Ito na. Bawasan natin. Medyo mabilis yata. Yan. Hindi, walang mangyayari dyan. Ano kinukuyog? Walang mangyayari dyan. Tinukuyog nyo na nga eh. Pasalamat kayo mga babae yan. Ano ba? Ano daw sabi? Off na ang electric para walang aircon para... tama! Dapat talaga! No? Dapat nga patayin talaga yung kuryente dyan eh. Tingnan nyo agresibo yung mga ano dito. Yung mga wala pang mga baril, yan pa yung agresibo. Diba? Nakaharang ang mga manyakis na lalaki, oh. Nakagano ng cellphone nila, oh. Mga manyakis yan. Alam nyo yung mga nandyan, na mga pulis, babae po yung papasok. Tapos yung mga kalalakihan na mga miyembro ni Kibuloy, dumidikit-dikit dun sa babae. Pasimpleng panghihipo yan. KO! Tuloy natin. Yan, kuya. Wala naman, may mga baril kayo, wala naman. Itong lalaki, sino ba to? Itong lalaki, nagigigil ako dito sa pagmumukha nito eh. Didikit talaga dun sa, tamo yung babae, nakatingin sa kanya oh. Pero yung kamay niya nasa ilalim. Ang ina mo. Nangahawak na, nanduduro pa. Sampaling as. Paluin mo nga yung kamay niyan. Nanduduro pa oh. Joseph Jojonere, shoutout po VMB Reviton, shoutout. At sa ating GC dyan, BPM Squad, mega love shoutout. Ang babastos ano? Ang babastos. Ginaganon-ganon nila yung pulis. Dinuduro-duro nila. Sana mag-ingat mga pulis nating babae. Yun na nga eh. Pinihipuan nga ng mga kuto. Pinihipuan. Tuloy natin to. Yan na. Yung mga mata ninyo dyan Shiro Kanzaki, shoutout. Ay, salamat po sa tamsak-tamsak natin dyan Yung iba mahihiyain talaga. Ayun, yun. Balik natin kaunti, balik natin. Yun, hinila. Ang ina. Yan, dapat lang, hilain mo. Gigil din ako eh. Gigil din ako sa'yo. Sa totoo lang. Eto hihilain to Manood tayo. Paano hilain yung kupal? Kasi kanina pa to eh. Nanggugulo, nangihihipo yan eh. Sige, hilain yung kupal. Yan. Gamitan nyo ng lakas. Huwag kayong papaapi-api dyan. Yung naghuhuy-huy dyan, yung kalbo na ano na yan, busdada na yan, sapukin mo yung ulo. Huy ka pa, hinuhuy-huy mo yung pulis. Sapukin mo yung ulo ni Dada. Pag pumalag, barilin mo sa bungo. Huy ka dyan. Naku po. Wonder Girl, mega love shoutout at kay Rani Sierra. Fire Rabbit, shoutout po tuloy natin. Ayun na. Mga pukpok talaga nagsisisigaw. Alam mo yung mga boses ng mga pukpok, ganyan po. Parang mga ginagahasa. Sana kung pwede tapusin mo yung video. Pwede naman po, kaso reaction video po itong ginagawa ko. Hindi po ito Ako po ay nagre-react dito sa mga nakikita kong kasi
reactor, defender po ako, no? Nagde-defend po ako sa ating Pangulo. Hindi naman po ito. Kung gusto niyo pong mapanood yung buong video, doon po sa Isiminay, marami po doon. 'Di ba? Kasi itong ginagawa ko po, reaction video po ito. Oh, ba't galit na galit ka, kuya? Ba't galit na galit ka? Ba't na galit ka, bata yan? Eh, bata pala eh. Haharang-harang dyan eh. Oh. 'Di ba? Margarita, Rafa, Fagila, ang shoutout po. 'Di ba? Bata pala humarang. Eh, tangang bata yan. 'Di ba? Ha? Ba't galit na galit ka? Bata yan! Kuya, nanggigigil ka! Nanggigigil ka, kuya! Pulis ka, kuya! Pulis ka! Hindi ka masamang tao! Yun na nga eh, pulis nga siya eh, pero anong ginagawa nyo? Agresibo kayo. 'Di ba? Siyempre, yung mga kapulisan natin lalaki, dinedefend din po nila. Yung mga kababaihan nilang kasama dyan ng mga pulis din. Oh. Ikaw, kung ako, alam mo, nako, buti hindi ka sinapok ng baril dyan, ano? Sino nga tong kuto na to? Dada. Ba't nagagalit ka? Umuwi ka na kung galit ka. Hindi kayo pwede pagka ganyan. Maximum tolerance, kuya. May training ka, walang training yan. Galing ni ano. Nang hila lang, maximum tolerance na. Tangina. May aral kayo. Masyado kayong galit. Pampitong beses yun na nagpunta rito, kuya. Alam nyo naman yan. Dapat marunong din kayo lumispeto. Jen, kalma lang, Jen. Ha? Kalma lang. Mga bata yan. Matasalin yung mga yan. Pagod na kayo. Hindi, walang mga haras. Pinipigilan lang nila kasi kailangan maintindihan mo, brother. Mataas ang tingin nila sa mga administrator. Ha? Nagpapahinga na matatanda na kasi. Ha? Kaya kalma lang tayo, brother. Ha? Hindi nyo naman kalab. Hindi naman mga terorista yan. Kalma lang, pagod na kayo. Alam mo, pagod na kayo. Oh. Mahirap tong ginagawa natin pare-pareho. Kaya lang kasi mga inosente itong mga to eh. Ano daw? Mahirap yung ginagawa natin pare-pareho? Yung mga pulis nagpapatupad ng batas, nakikipagsiksikan sila doon. Tapos ikaw nakabidyo ka lang, vlogger ka, kumikita ka oh. Anong mahirap? Sila isang pagkakamali lang yan, pwede silang makasuhan, pwedeng masibak. 'Di ba? Tapos ikaw, anong ginagawa mo diyan? Anong mahirap yung ginagawa nyo pare-pareho? Madali lang yung ginagawa mo kasi bayaran ka. Pupunta ka lang dyan, gagawa ka ng fake news. Katulad kaninang umaga, anong sabi mo? O, 7 yung patay, sabi mo. Yung pala, fake news. Walang katotohanan. O, di ba? Napakadali nyo magsinungaling, di ba? Anong mahirap yung ginagawa? Pare-pareho tayong mahirap yung ginagawa. Tanga. Abon ako, shoutout po ha. Anong pare-parehong mahirap yung ginagawa? Sila, yung kapulisan natin, mahirap talaga yung ginagawa ng mga yan. 'Di ba? Oo. Pero, ikaw, nagagawa ka lang ng fake news. Huwag ka naman tanga. Sus Mariusip. K.O. Kalma lang mga brother, kalma lang. Hindi masasaktan, hindi nananakit ang mga yan. Siyempre galit na yung mga yan, bahay nila yan eh. Ano maintindihan din natin yan, kung gagawin sa bahay nyo yan, magagalit din kayo. Diba? Kung legal naman yung pagpasok, hindi kami magagalit. Ako po. Sarili naman Marjo Bagtre, shoutout po namin itong bahay pero wala na kami karapatan dito. Kalma lang mga brother. Gawin niyo po anong gusto niyo gawin. Pumasok ka doon, coach. Pasukin mo. Pumasok ka doon, pumasok ka doon, walang ano doon eh. Ando doon si Hanay. Oh, Minja. Oo, papasukin mo si Coach Oli saglit. Para ano, mag-document yung loob. Para mag-document natin yung loob. Pasok ka na dito ko sa labas. Bakit sinara mo sila? Kanila yan.
Alam naman natin, sumusunod lang kayo sa utos. Oh, pero kalma lang. Mataas na yung tension natin pare-pareho. Sino pinoprotektahan nila yung property nila, kayo naman nagtatrabaho. Pinoprotektahan yung property, hindi naman magnanakaw yung mga yan. Hindi naman nagtatanim yung mga yan kasi unang-una meron po silang body cam. Okay? Oo, makikita naman dun kung gagawa sila ng kulukuhan. May body cam daming camera 'Di ba? Individual yan, may camera Oh, kung papasok lang naman sa kwarto by kwarto, hayaan nyo na. 'Di ba? Ako po. Bigayan lang sir, mga sir, bigayan lang. Oh, pagod na kayo, putang ina. Nakakapagod tong pinagagawa sa inyo ni Torre. Sa totoo lang, nakakapagod yan. Talagang dinidiin niya si Torre Oo, Nicolas Torre dinidiin kasi ito si Nicolas Torre po, pinagbantaan po ito ni Dada. No? Oo, at ang ating pangulo syempre susugurin daw nila ang pangulo sa Malacanang at may kalalagyan daw po ang ating mahal na pangulo, sabi ng kuto na to. Oh. Mga madam, kasi 7 beses na pumasok dito si General Torre. Paulit-ulit hindi naman siya pinipigilan Siyempre gabi na. Yung administrator kasi nila, mataas ang posisyon nun sa kanila. Kaya nagpapahinga na, matanda na pag may nangyari masama doon, may namatay na kanina. Kawawa naman. May mga nanay din kayo, may mga lola din. Ito pa pala, speaking of namatay, okay? Yun daw yung inatake daw. Kasi 3 araw daw pong pinagbantay dyan sa gate, walang matinong kain at walang matinong tulog. 3 araw, 3 gabi. Inatake ngayon. Yun yata yung namatay. Pero kung usapang tear gas, wala naman daw pong hinagis na tear gas. 'Di ba? Oo, mga fake news talaga Alam nyo, kaya namatay yung matanda dahil hindi nyo pinakain ng maayos. Pinagbantay nyo ng pinagbantay. 'Di ba? Walang maayos na tulog, hindi pa nga siguro nakakaligo. Ayan, yan yung nangyari. Siguro sinadya talaga nila yan. Hoy, wag ka munang magbantay ka lang na dyan, magbantay, parang isasacrifice nila, ganun. Kawawa naman yung nauto-uto. Ang dami kasing uto-uto, di ba? Tapos Mariusip. Din kayo. Intindihan natin pare-pareha, stress na kayo lahat. Pero hindi pwedeng. Bakit mo may mga baril kayo? Gabi na, naghahanap kayo. They are more than lenient. Pinayagan na kayo kahit wala kayong search warrant. Hoy, Bet Airbus, tanga, putang ina mo ka. Ha? Puking ina mo, tsupain mo yung pastor mo. Bobo ka pala Gusto mo sapak-sapakin kita sa harapan ng pamilya mo Tarantado. Paano kasi hindi mamamatay yung dyan? Hindi niyo pinakain. Tarantado ka pala. Mabababoy kita dito. Trip ko pa namang mambaboy ngayon. Warrant of arrest lang ang meron kayo para sa isang tao. Lahat ng buong compound tiniterrorize nyo. Di ba? Bantakin mo, pulis kayo tapos terorista ang dating nyo. Huwag naman ganyan. Sabi nga ni PBBM parang daw, yung mga tao na to parang pag nahulugan ng barya kumukuda. Parang si Dada nahulugan ng barya, putak ng putak. 'Di ba? Pero kung hindi mo hulugan to ng barya, putang ina, hindi magsasalita yan. KO! Binastos nila ang lugar natin. Bahay naman, papasok ko naman agad. Bahay kasi ito ng mga babae, may mga edad. Kawawa naman itong mga members. Dapat nagpapahinga na tayo pareho. Oo, sana all. Kawawa naman itong mga members. Dapat nagpapahinga na daw sila pare-pareho. Magpahinga ka. Naawa sila sa mga members pero hindi sila naawa sa mga pulis. Na pagod din naman yung mga kapulisan natin, di ba? Syempre, hindi nila pwedeng sabihin sa live nila o vlog na naawa sila sa pulis. Baka pag marinig ng QGC yan, sabihin, oy, tangina, naawa ka pala sa mga kapulisan, tanggalan na kita ng sahod.
Lovely Betel, mega mega love shoutout po ha. Oy, salamat po sa mga nagpatamsak sa ating live ngayon ha. Putang ina yung mga amo ninyo. Yung mga happy ninyo, ang sasarap ng buhay sa aircon. Kayo nandito. Walang tulog, walang kain. Yun na nga eh. Yun na nga yung matindi eh. Yung pastor mo, pastor ninyo, nasa aircon ngayon. Masarap yung kinakain, pero yung hinimatay at namatay dyan sa QGC, 3 araw yung pinagbantay dyan, walang matinong kain, walang tulog, naiinitan pa at nalalamigan pa sa gabi. O, diba? Instant balik sa inyo, back to you. Oo. Kaya namatay eh. Kaya, diba? Hindi nyo kasi pinakain ng maayos. Hindi nyo binigyan ng pagkain. Sinadya nyo kasi para matudas yung tao at para may maibalita kayo. Diba? Oy, Chris Angel, salamat po ha. Kawawa naman po yung yung mga uto-uto dyan. O yung namatay, uto-uto po yun. Pasensya na po ha. Kasi magbabantay ka, wala kang matinong kain. Aba, teka lang kung ako yan. Uwi muna ako ng bahay. Ba't 3 araw na ako dito nakatayo? Oo, si Dada po yan. Dada ng dada. Putang inang yan. Puro katawan, walang ulo. Ano silang matulog? Ano, illegal nga yung occupation nyo dito eh. Pero pinabayaan pa rin kayo, ganyan sila kababait. Puros mga babae, mga bata. Kaya, kailangan ng pangunawa lang yan. Walang hinaharas dito. Kayo ang nangaharas dito. Baliktad. Baliktad. No? Baliktad. Ang nangaharas daw po yung mga kapulisan natin. Sino yung agresibo kanina? Nakita nyo naman yung video, di ba? Kaya nga yung isang pulis dyan kanina, dahil sa sobrang katangahan ng isang lalaki dyan, hinawakan yung liig. Muntik pang humaba yung liig. Nanggigil eh, di ba? Nanggigil. Justice, sabi ni may nag-comment ito. Sabi niya, justice for Pastor Kibuloy. Mali ang comment mo, Argo Bingot. Dapat kantot for Pastor Kibuloy. Kantot yung i-comment mo. Wag yung justice. Tuloy natin. Protekta sa mga yan. Yun lang naman siya kung ito sinakapaglalaki. Yung mga babae na nyo pwedeng ilagay dyan. Kami din, wala pang tulog. Mula pa kami kagabi. Wala kang tulog. Maniwala kayo dyan sa katarantaduhan ng mga to? Wala pa daw tulog? Hindi naintindihan naman natin sila mga mga bossing. Naintindihan naman natin sila, pero binabastos nyo. Mga boys ninyo, mga pulis dito lang. Sumusunod lang naman ang mga ito. Mga dalaga yung admin namin. Walang Kasi magkahiwalay kasi dito ate ang lalaki at babae. pwede. Magkakahiwalay kaya dapat pag quarters ng babae lang, ang lalaki. Pero naman po. Kasi simbahan to mga, alam nyo mga ate, yung mga nandirito, mga madre yan. Para sa Mga madre na kinantot na. Totoo naman yan. Pinagsawaan na. Diba? Oo. Adik yan, walang tulog. Malamang nakatira to. Nakakain to ng pulburon to. Kasi matibay yung mata, wala pa daw tulog. Oo, mga madre daw po yung nandyan. Malamang na yan, nabutasan na. Kasi minsan may session sila dun sa Glory Mountain. Dun po nagpluk-plukan. Anong sabi dun? Pluk, 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 pluk. KO! Oy, wag nyo naman pong kalimutan mag-thumbsuck dyan. 274 thumbsuck natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Tuloy natin to. sa atin sa mga Katoliko. Mga ano yan? Mga Para sa ating mga Katoliko, para silang mga madre. Hindi lang sila nakadamit pang madre. Walang mga asawa yan. Hindi na nag-aasawa mga yan. Kaya nga yun nga yung rules dyan sa kingdom eh. Pag maganda ka, bawal kang mag-asawa kasi kay pastor ka lang. Ano ka ba naman? Bawal talaga mag-asawa dyan. Bawal man lalaki dyan. Kay pastor ka lang kasi. Lalo na yung ibang lahi tapos na pinapaaral niya. Kay pastor lang yan. Siya ang may karapatang tumikim dyan. Ang mga lalaki na may pagnanasa sa mga kababaihan dyan, huwag yun nang subukan. Makakatikim lang kayo ng sermon kay pastor. Kasi ang mga babae na yan, kay pastor lang. Tumpak ang sinasabi ni Dada na walang mga partner yan. Kasi kay pastor nga lang. Tama ba? Siguro, sabi ni Dada, yan sana
Kaso, hindi pwede eh. Pastor kasi. KO. Oh. Diba? KO. Yan, mga misyonaryo mga yan. Kaya dapat i-respeto din natin, hindi porket nakadamit na normal katulad natin, itatrato na natin na parang normal na mga tao, hindi mga misyonaryo mga yan. Bago kayo respetuhin kasi, dada, puto ka lang sa paningin ko eh. Bago kayo manghingi ng respeto, kayo muna yung unang magbigay ng respeto. O kita nyo yung lalaki kanina, yung mga kapulisan natin babae dyan, dumidikit-dikit yung isang lalaki yung kampon nyo, tapos pasimpleng pa dikit-dikit ng katawan, ang hihipo pa. Oh. Eh paano kayo re-respetuhin yan kung yung kasama nyo manyakis? Yung mga kapulisan natin babae, sa Bisaya pa, chancing. Oh. Diba? Hinahawak-hawakan nyo. Oh. Diba, paano nga kayo bibigyan ng respeto kung ganun? Dada! Dada ka ng dada, tanga ka naman. KO. Yan. Parang kumbento to mga boss. Nakikiusap po ako. Yung mga lalaki dito, wala rin mga asawa yan, parang mga misyonaryo mga yan. Ayun na nga eh, bawal nga. Bawal, pero wag mong lalahatin kasi karamihan ng mga lalaki dyan, may mga partner. Oh. Diba? Marami, may mga partner yan. Ito si Dada talaga mang-uuto pa, oh. Kaya kailangan respeto din natin yung paniniwala nila, may mga reliyon tayo pare-pareho eh. Hindi naman dinadama yung relihiyon, ah. Eto, pumasok po yung ating mga kapulisan dyan, hindi para sa relihiyon nyo. Oo, pumasok po yung ating kapulisan para kay Kibuloy. Hinahanap si Kibuloy. Hindi naman binababo yung inyong pagiging kulto dyan. Hindi naman pinapakialaman yung pagiging kulto dyan. Oh, ang hinahanap nila, si Kibuloy. Bigyan ko nga muna ng jacket, oh. Oh, ayan. Tuloy natin to. Pili na tama ang order ni Tore. Kasi ako naman ang puso niya. Moises Barreto, shoutout po, ah. Sir, nakikiusap po kami. May voice niyo po. Lalaking Kahit yung mga babae dito, hindi rin basta-basta nakikipag-usap sa mga lalaki. Parang mga madre mga yan. Ulit-ulit tayo nito. Nakakabubo ka, Dada. Anyway, babalikan po natin yan mamaya, ano? Bigyan muna natin ito ng reaksyon. Yan. Ito po muna. Bigyan po muna natin ito ng reaksyon. Babalikan kita mamaya. Nakakabubo ka eh. Sarado kami ng bituan. Walang papasok yan sa bituan na yan. Lahat na nasa loob. Nandiyan muna. Lahat na nasa labas. Wala nang papasok ha. TDM. Sarado natin. Sarado ang sakit. Sabi ni No Caballero, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Pangit ka, bangag ka. Ako hindi memburo pero ingat ka. Mag-ingat ka pag nagkita tayo kasi papatayin kita. Yun lang yung masasabi ko. Ingat ka pag nagkita tayo kasi putang ina mo ka. Patay ka pag nakita kita. Ako, sinasabi ko sa live ko yan. Oo, mukha nga lang itong joke pero ewan ko lang. Kasi dito para mga ka-clear, anong nangyari dito, may nakapasok yata na isang sasakyan na feeling nila Si Kibuloy. if-fetch di umano si Pastor Kibuloy. So dapat sa ganitong klase, walang makakalabas, walang makakapasok. 'Di ba? Kasi para ma-contain ba nila? Kung naka-enclose yan, walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. 'Di ba? Para ma-monitor nila yung galaw. Yes, Ma'am Tamura, shoutout po ah. Kasi kung labas-pasok ang mga tao dyan, mahihirapan talaga sila. Kaya yun yung inutos. And at the same time, okay, si Senator Bato, Sabi ni No Caballero, bastos ka magsalita. Matagal na akong bastos. Oh, matagal na akong bastos. Gusto mo apakan ko utak mo? Ang ina mo? punta. Dumalaw dyan. Imaginein mo. Dumalaw talaga. At nagkasundo sila na hindi na pwedeng pumasok or may lumabas.
Okay? Kasi magulo po yan, magulo. Paano nga naman may papatupad po yung batas kung may labas-pasok, 'di ba? O, siguro pwedeng lumabas, pero ang pumasok, mahirap, 'di ba? Wag na, kung ako lang yung masusunod. Oo. So, Wala tuloy. nang pababalikin dyan sa loob, ha? Walang papasok. Posisyon! Posisyon! O syempre, nagalaito yung mga tao dito. Nasa labas sila. Dapat paano sila makakapasok, di ba? papasok dyan, ha? Habang hindi mo sinasabi. Kahit private property pa yan, basta may dala kang papel, okay? Pwede ka pong pumasok. Okay? So, ganito pala. Paano na lang kung private property yan, tapos may mga, sample ko lang to private property, kasi gusto mong palabasin dito, oo, na pag private property, may nag-comment nasan na yun? Nawala. May nag-comment. Gusto mong palabasin dito na pag private property, bawal nang pumasok. So, paano pala pag may mga droga dun sa loob? Dahil private property, bawal nang pasukin ng kapulisan? Mali ka dyan. Gamitin ang utak. Ha? Oo. Kahit private property pa yan, basta may hawak kang, kung tao yung hinahanap mo, may warrant of arrest ka, at piling mo nandyan, pwede mong pasukin yan. Kahit private property pa yan. Kahit lugar pa yan ng Diyos nilang si Kibuloy. Pwede po yan. Okay? Lalo na kung meron ding warrant of arrest, di ba? Or search warrant, di ba? Sabi, walang papasok. Dito, harap, sa labas ng gate. Posisyon! Kung may gusto lumabas, palabasin nyo. Pwedeng lumabas. Hindi na pwedeng may pumasok. Kung may gustong lumabas, palabasin nyo. So, syempre, monitor yun. Palabasin nyo ang mga gustong lumabas. Ang mga tao ng KOTC. Pero ang pagpasok, may permiso, galing sa atin. Sabi, hindi mo naintindihan, Dani Kasunkad. Yung sinasabi ko, example lang po yun kung droga yung nandun sa loob. Sa punto na to, kahit private property yan, dahil meron silang warrant of arrest, at alam naman natin na dyan si Kibuloy nakatira, alangang sa Manila mo hanapin si Kibuloy. Sige nga. Pag may warrant of arrest ka, dyan ka nakatira, natural dyan ka hanapin. Yan mo sa panahon ni Digong. Maraming namatay, pinasok yung bahay. Dire-diretso, pinagbabaril sa loob ng bahay. Yun, private property na yun, ha? Bakit nangyari yun? Ito, kinikilabutan na kayo dito, pinapasok lang, hinahanap lang si Kibuloy dito, hindi naman papatayin. Diba? Hinahanap lang si Kibuloy. Gamit-gamit kasi ng utak, Brad. Asan utak natin? Hindi nga droga ito. Kaya nga lang, may warrant of arrest si Kibuloy. Sa panahon ni Digong, bigla-bigla na lang papasok sa bahay yung pulis. Papadapain ka yung iba, namamatay. Private property yun. Bakit ginagawa nila yan? Utak, Brad, utak. KO. Ang daming bobo. Oy, shoutout po. Shoutout kay Michael, Wala mga kapasok. Tulong palabas, yung mga nandiyan sa loob. Yung tent, huwag yung alisin. Yung tent, huwag yung alisin. Alisin! Alisin, alisin! Alisin! Ilabas sa mga gustong lumabas. Kung ayaw nilang sumunod sa atin at mag-isama, nilain palabas. Okay. Kung pansinin nyo, mga ka-clear, hindi ba, kung hinayaan na lang nila muna yung otoridad magtrabaho, hindi naman ito magkakaroon ng ganitong klaseng gulo. Tama. Diba? Ito pa. Okay? Ito pa. Sige, tingnan pa natin. May i-comment pa ako. 8 ang nag-collapse na mga karamihan kababaihan dahil sa naganap na marahas na paglusob ng Philippine National Police. Okay. 8 yung nag-collapse. Paano po kasi yung 8 na yun? Wala daw pong kain. Pinagbantay ng 3 araw, 3 gabi, kulang-kulang sa kain at tulog.
Kahit sino naman, tao ka. Magbabantay ka ng ganyan, kulang-kulang ka sa tulog, tapos hindi ka sanay. Magkukulaps ka talaga. Pero duda ko, sinadya yun ng kampo ni Kibuloy para in case na mag-collapse sila, may matutukan ng camera at masisi nila yung gobyerno. Diba? Ito ha, may balita ulit dito sa Rappler to. Ang sabi nila nung kampo ni General Torre, yung iba daw, ito according to him according sa report naman nila, yung iba daw na nahihimatay, parang drama. Daw ha, sabi nila yan. Kasi nakikita daw nila yung senyales, yung pagsesenyas. Eto maano ko lang kasi may sinabi si Torre na nakita niya daw po pinaganon yung ewan ko sino yung sininyasan tapos yun natumba, nagdrama lang daw po. May iba daw po na nag-collapse pero drama lang. Hindi totoo. So ito tuloy natin. Pero syempre, hindi natin gugustuhin na merong mawala ng buhay. 'Di ba? Pero sabi ko dapat tayo yun, hindi natin gugustuhin. Pero sila gusto nila na may miyembro silang mawala ng buhay para yun yung gagamitin nila sa ating gobyerno. Diba? Nagigets nyo po yun? imbestigahan to, ano yung cause. Okay? Cause? Dahil ba ninervyos? Tignan muna natin ano yung medical history ng taong to. Baka naman talaga panahon niya na, nagkataon, parang sa chest. Sabi yun? Ang tawag dun? Last touch? Parang ganun yung dating, di ba? So, ang sabi, dito nga, puyat na puyat. Yun ang sabi, balita. Nire-relay ko sa inyo. Puyat na puyat, di nakakakain, kakabantay. Yun yung sinasabi okay? ko. Teka lang, inom tayo. Inom po muna, inom. Okay, 415 thumbs up natin dyan. Maraming salamat sa nagpa-thumbs up dyan. And of course, sa mga nag-share ng ating live ngayon. And thank you guys. So, dapat ma-check to. Kung ito ba'y hindi kumakain, puyat na puyat, kakabantay dyan sa gate, kasalanan ba ng PNP? Yun. Kasalanan ng Kibuloy. Ang pagkakadinig ko, sinisisi to sa KPBBM. Pero, sige. Napakalayo ng Pangulo. Wala naman sa Davao yung Pangulo, ba't sisisihin nyo? Diba? Willie Austria, shoutout po yun yung tanong. Ang layo ng Pangulo, wala dyan Ba't sinisi niyo yung Pangulo? Ugatin natin Sabi maraming nasaktan, may namatay. Yes po, si Attorney Claire po ito. Itong binibigyan po natin ng reaction ngayon. Kung totoo na may malasakit si Pastor Kibuloy, nakikita niya na kung paano siyang ipagtanggol ng mga tao niya. At hindi siya lumalabas. Diba? Hindi siya lumalabas. Nakikita niya na yung mga yan, diba? Kung paano siya ipaglaban sa mga otoridad, wala ba siyang konsensya? When in fact, alam niya na valid yung warrant of arrest. Dapat bang isisihin sa mga pulis kung ano ang nagaganap ngayon sa KOJC? O dapat nating isisi mismo kay Pastor Kibuloy? Dahil siya yung mukhang walang konsensya rito. Wala siyang pakialam sa nagsasakripisyo para sa kanya. Ang Pangulo natin nasa Manila, sinisisi nyo. Pero si Kibuloy, feeling nyo perfecto. Aba, tingnan nyo naman kung kaninong kasalanan yan. Kasalanan po ni Kibuloy yan na iba po yung nagsasuffer. Yung iba patay na po ngayon. Yung ginamit nila sa pagbabantay dyan, di pa pinakain ng maayos. Yung mga namatay po dyan at hinimitay dyan sa kingdom, kasalanan po yan ni Kibuloy. Diba? Tiyan mo, patay yung mga minor o pinangaharang dyan, Diba? Hindi po kasalanan ng Pangulo yan. Ilabas nyo na si Kibuloy.
Kasi kung hindi nyo ilalabas yan, marami pang mamamatay dyan. Natural. Eh, ang gusto lang naman ni Kibuloy, magkaroon siya ng human shield. Bahala kayong mga matay kayo dyan. Mamatay kayo dyan lahat. Importante, nakabantay kayo dyan. Oh. Alam nyo, ito, feeling ko lang ha. Akin lang naman to. Oo. Pag na every time na may mamamatay dyan sa kingdom, matutuwa po si Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Bakit natutuwa? Kasi iisipin niya, salamat. Ito na yung panlaban namin sa gobyerno na to. Dahil namatayan ang kingdom, gagawa namin ang istorya ito para pansampal doon sa Pangulo. Isisisi na naman yan sa Pangulo. O, diba? Oo. Ay, shoutout kay Chris Ulo ha. Support po natin si Chris Ulo mga pre. Ayan. Yan po. Tandaan po natin na pag may namatay dyan, halimbawa bukas may namatay na naman, matutuwa po si Kibuloy dyan kasi yung patay na yan, magagamit po nila yan sa gobyerno. Diba? Ibabalita yan ng Isiminay, oh may namatay na naman dito, kasalanan na naman ng Pangulo. Yan ang mga tanga. Diba? Parang ang dating, May mga nag-request naman dito, dapat daw putulan ng kuryente. Grabe naman kayo. proud pa siya na itong mga taong to, eh ginudyos talaga siya. Hmm. Well, anyway, yun naman yung pakilala niya. Oo, Oy. ang pakilala niya, anak siya ng tatay niya. Son of God. Sabi pa niya, ganito yan, oh. I am now the son of God. Ganon yung mga sinasabi niya eh. Oo. Feeling talaga. Di naalala ko lang. Pag naalala ko, natatawa ko. Kaya itong mga taong to, na pinagtatanggol siya, to the point na, kung totoo yung sinasabing, hindi kumakain, hindi nakakatulog, kakabantay. Unang-una, ba't hindi nakakakain? Mm. Di ba? Ba't hindi niyo pinapatulog? Wala ba tong relyebo kung totoong na nagbabantay? Oh, kung hindi na magandang katawan yan, di ba? Physically, hindi na siya well-conditioned, bakit isisisi sa PNP kung ang PNP ay nagsasagawa ng kanilang trabaho Yes. at nasa batas? Ngayon, ang lalabas nito, yan ang ipamumukha nila sa mga tao. May namatay. Kasalanan ng gobyerno. Yun. Kasi nanggigipit kayo. Kung tutuusin, di ba? Kung tutuusin, ang mali rito, si Pastor Kibuloy. Ayaw mong lumabas. May nag-ano dito, may nag-comment. Sabi dito, sabi ni Edwin Pasamba, ang pangit ng pangalan mo, puta, parang pinulot sa imburnal. Edwin Pasamba, putang ina mo ka. Anong klaseng pangalan yan? Ang tanga-tanga man, ang bobo naman ng pamilya mo. Ang pangit-pangit ng pangalan ng pamilya mong hinayupa ka. Oh, ang sabi niya dito, oh, bangag ka din siguro o magkano. Bayad nga ako, 125 million, putang ina mo ka. Sobra ka ang yaman ngayon, nagpatayo na ako ng gasoline station eh. Tarantado ka, putang ina mo. KO. Next time, kung patay na yung nanay mo, hukayin mo yung putang ina mong nanay, sampalin mo yung bungo. Sabihin mo, Nay, bakit ang pangit ng pangalan ko? Putang inang pangalan yan, Edwin Pasamba. Buisit na pangalan yan. Nagtatago ka. Diba? Nagtatago ka sa saya ng mga tao mo. So, sino ngayon ang cause ng pagkamatay ng sarili mong mga tao? Concern ka ba talaga? Dito pa lang kasi makikita mo na kung concern talaga siya sa mga alipores niya. Hindi po yan concern. Attorney, hindi po yan concern. Basta pag may nahimatay, may namatay, tuwan-tuwa si Kibuloy kasi magagamit nila yan sa gobyerno. Oo. Sa mga tao niya eh. Diba? Nakikita mo na oh. Tapos ang sisisihin, PNP. Diba? Led by General Torre, ang Regional Director dito sa Davao Region. Nandito kami sa compound mismo ni Attorney Torion, ang Ang ina tong kalbo na to. Yan yung nireactionan ko kanina, yung kalbo na yan eh. Parang pugita yung ulo.
Chief Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ. At the same time, siya po yung lead counsel for Pastor Kibuloy. Mula pa kagabi, ang aming nakuhang impormasyon ngayon dito, ang latest na update ay 2 pong cardiac arrest na hindi na sila na-revive upon assault of the police na gumamit ng tear gas at ng pagkabiglang So yan na, dapat patunayan. Wala po, eto kasi sa dami-daming mga media doon at may mga vlogger din, di ba? Wala po akong nakita na tinutukan ng, alam mo naman yung mga vlogger at yung mga yan, yung mga vlogger ni Kibuloy, makakita lang yan ng tear gas, ibibideo agad yan. Pero wala pong lumabas sa kanilang mga content. Sa kanilang mga live, wala pong lumabas. Anong tear gas? Baka utot nyo yung naamoy nyo. Sa sobrang pagsisiksikan nyo dyan, pati kilikili no, nahilo siguro kayo sa amoy nyo. Wala po ako, sa kanina pa ako nakamonitor, wala po akong nakitang tear gas pa. No, sa mga balita, sa mga vlogger nila doon, wala po. No? Yan, yung mga yan, magaling gumawa ng kwento yan. No? Alam nyo naman, pag isimina yung nagbalita at mga garbage creator nila, hindi po sila vlogger garbage creator po sila. Pag sila yung nagbalita, matik po yan. Fake news. Tuloy natin. Kasi, kung kaya nilang gumawa ng ganitong klaseng eksena kapag nandiyan ng PNP, diba? Ano pa kaya ang pwede nilang gawin para masira yung PNP? Ito, ano pa kayang pwede nilang gawin para masira yung PNP? Siguro, gagamit sila ng mga bata. Haharang nila dyan. Sa tingin ko, wala pa naman siguro, ang palagi na lang nilang sinasabi dyan, na ano daw yung mga bata, kumbaga, na anong tawag doon? Kumbaga, stress yata, parang ganun. Oo. Pero wala pa akong nakita na bata na hinimatay, no? And then, na-trauma daw yung mga bata. Yun yung palagi nilang depensa. No? Pero wala pa namang, nasaging mga bata, wala. Pero may mga minor po na humaharang. Oo, sadya po yun. Sinadya po. Ano pa? Diba? wasak ng pader at pag-akyat sa loob ng compound. Maitanong ko lamang po, constant pa rin po ba yung communication ninyo ni Pastor? Ito, si Atty. Torion to pag-aralan natin ito. Kung inyo po marapati na, Attorney? Lately, hindi na po because before the issuance of warrant of arrest, hindi na po kami nagkita. Last kami nagkita nung the day prior to the issuance of warrant of arrest by the Senate po. Okay. Bago magsalita si attorney, may sasabihin lang ako. Maniwala ba kayo dun? Sa sinabi ng attorney ni Kibuloy na unang-una hindi daw sila nagkakausap, hindi nagkikita. Kalukuhan po yan kung ako yung tatanungin. Lawyer ka eh. Diba, lawyer ka, kliyente mo yan. Siguro, kahit video call man lang, makakausap mo yan, diba? No, kasi ikaw yung, ikaw yung lawyer eh. Mas maganda nga, kung ako, halimbawa, ako, lawyer ako, sample ko lang. Mas gusto ko yung kliyente ko, makakausap ko ng harapan para mas maganda yung plano. Diba? Oo, magbigay ako ng advice sa kanya para mas maganda po yung mapag-usapan. Pero yung sasabihin na, hindi na nga kami nagkakausap mga ganun-ganun, hindi nga kami nagkikita, kalukuhan po yan. Kayo, maniniwala ba kayo dun? KO! Diba? Okay, salamat po sa 512 thumbs up natin dyan. At syempre sa mga nag-share ng ating live ngayon, maraming salamat po. Tandaan nyo to di na sila nakikita, di na sila nagkakausap. Kalukuhan po yan. Okay, tandaan nyo yan Tapos, huli nilang pagkikita and at the same time, pag-uusap, yung na-issue yung warrant of arrest or arrest warrant mula sa Senado. Ulitin natin. Para clear tayo. Hindi na po kami nagkita. Last kami nagkita nung the day prior to the issuance of warrant of arrest by the Senate po. But okay. A day before na-issue ang warrant of arrest ng Senate. Bakit? Bakit kailangan sabihin niya before? A day before. Okay? Bakit kailangan? Isipin nyo, ba't kailangan a day before? Actually, ito ang dapat talagang isa sa mga makasuhan dito,
itong mga vlogger na nagpapakalat po ng fake news. Lalong-lalo na ito si Dada. Itong puro katawan, walang ulo. Wag na po kayo maghanap ng utak. Ulo nga, wala. Utak pa kaya. Si Dada, kasi unang-una, yung live niya kanina, sabi niya, 7 na daw po yung patay. Di ba? 7 na daw po yung patay. Which is, kanina, nireactionan ko po yan. Fake news po, di ba? So, dapat po talaga itong mga nagpapakalat ng kasinungalingan, ng fake news, na mga vlogger ni Kibuloy, sampahan po ng kaso yan. Kasi pampagulo lang po yan sa gobyerno na to. Diba? Pangalawa, nung sinabi, pinagbantaan yung ating Pangulo at si General si Torre. So, umanda daw yung ating Pangulo, maghanda na daw. Susugo daw dito sa Malacanang. Diba? Wala nga kayong nagawa dyan sa Davao, susugod pa kayo dito sa Malacanang. Para kayong tatanga-tanga dito, diba? Wala na nga kayong mapakain dyan sa tagabantay nyo dyan sa kingdom, hinimatay na nga, namatay na nga dahil wala kayong mapakain, pupunta pa kayo ng ng Malacanang? Inamumulubi na nga kayo. Anong ipapalamon nyo sa mga bayaran ninyo kung papupuntahin nyo pa dyan? Kawawa naman yung mga matatandang uto-uto na talagang sasama dyan. Diba? Di nyo nga masupplyan ng pagkain dyan. Nandyan na nga sa lugar nyo. Di nyo pa mapakain ng maayos. Isasama nyo pa sa kabubuhan nyo. KO. Para mapakita niya na nagkaroon ng warrant of arrest or search arrest warrant na inisyu ng Senate, di niya na nakikita si Pastor. Diba? So, clean siya. Parang si Attorney Stephen David. Hindi ko na nakikita eh. Ito, hindi pa rin sila nakakausap. Ay, may nagtanong dito, sabi dito, may napansin lang ako, Brad, kamukha mo si Tori, tatay mo ba si Tori? Tanong lang, kapatid mo si Diwata. Actually, tatay ko si Tori, Tay, banatan mo yung mga Duterte dyan, gawin mong sisiw. Di ba sabi nila, Tay, agila yan, Tay? Gawin mong sisiw, Tay. Galing ng tatay ko. Grabe. Salamat. Nabasa ko yung comment. Gitay, banatan mo yung... Di ba maangas yung Duterte, Tay? Sasampalin ka daw? O si Paon daw? Tay, ang gawin mo, gawin mong sisiw yung mga dutae dyan. Tamo, Tay, hindi nakapalag. Ang angas talaga ng tatay ko. Sige na, tuloy na natin to. Ikaw kasi comment ka pa. Natawa tuloy ako sa'yo. Ay, salamat Noel Amodo. Salamat sa pagbisita. Hindi na niya nakikita. Di pa sila nakakausap. Tuloy natin, Even if we were not able to talk to each other, we were able to talk at length. Makikita ko lang to si tatay ko. Magpicture kami. Tamo, magpicture kami ng tatay ko. Abangan nyo. No, matagal masyado. And pag-usapan po namin yung mga scenarios po na posibleng mangyari, na nangyari ngayon. Kaya po... Di ba? Ibig sabihin, kahit di kami nagkakausap, yung huli namin pag-uusap, mahaba. Mahaba daw, di ba? At pinag-usapan na namin yung maaaring mangyari. Di ba? Tandaan nyo, huli sila nagkausap at huli sila nakita a day before na issue yung warrant of arrest or arrest warrant ng Senado. Kailan ba in-issue? Okay? Okay. Ayan. Okay? Lakihan natin. Na-issue siya March 19, 2024. Okay? Ibig sabihin, March 18, 2024, cut na yung kanilang communication. Hindi niya na nakausap. Pero March 18, 2024, mahaba ang kanilang pag-uusap at lahat na mangyayari in the future na pag-usapan na nila. Ang galing, di ba? So, ibig bang sabihin talaga, appointed son of God si Pastor Kibuloy dahil nalaman niya yung... Mali.
Disappointed son of God. Future. Nalaman niya yung future. Napag-usapan na nila. At yung todo mangyayari ngayon, napag-usapan na daw nila yan. Kaya alam niya na ang isasagot niya. Ang tanong ko, nalaman niya ba na isang tao niya mamamatay? Ngayon, nakita ba niya? Planado na, di ba? Ginutom eh. Yun. Di ba dapat kung nakita niya na, pinigilan niya na? Kasi Demonyo nga. alam niya may madidisgrasyang tao. Na tao niya. Katulad nga ng sabi ko kanina, tuwan-tuwa po yan every time na may madisgrasya dyan sa kingdom. O, kasi yun yung pansampal po nila sa gobyerno. Kasalanan nila, isisisi ngayon sa gobyerno natin. O, di ba? Foresee niya ba yun? Okay? So, okay, tuloy natin ha. Sige, balik tayo dyan. Maya-maya. May papakita pa ako. Tuloy tayo dito. Alam po ako kung ano pong isasagot po sa akin, sa mga tanong po sa akin. So, see? Sabi niya, konti ta. Balik natin ng konti para maliwanag. Po sa akin, sa mga tanong po sa akin. Gaya Pag-usapan po namin Edgar Villanueva, shoutout po. and pag-usapan po namin yung mga scenarios po na posibleng mangyari na nangyari ngayon, kaya po may alam po ako kung ano pong isasagot po sa akin, sa mga tanong po sa akin. Hindi ba? Nakakapang... It's so amazing na malaman nyo na huli kayo nag-usap March 18, 2024, tapos yung mangyayari ngayon ng August 23, 24, alam nyo pala na mangyayari siya. Diba? So incredible. Okay. So yan balikan natin to. Okay. So March 18, 2024, huli na lang pag-uusap, pero napag-usapan na lang mahaba lahat ng pwede pag-usapan na maaari mangyari sa future. Okay? So alam pala nila na si Pastor Kibuloy ay makakasuhan ng DOJ? Kasi, eto wala pa tong hindi pa wala pang kaso to sa Quezon City eh. Tama ba? O ita, yan Ito lang kita niyo ba? March 19 din, 2024, lumabas. Kibuloy case now in court, no bail recommended. Anong sabi? Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV confirmed Tuesday that the qualified human trafficking case was filed Monday before a Pasig City court. March 19 din. So March 18, alam na nila na magkakaroon ng kaso sa Pasig. Diba? Kasi ang alam nila, madidismiss yun dahil wala silang case, diba? So alam na nila pala na yung Pasig, yung DOJ ay isasampa tong qualified human trafficking sa Pasig. Lumabas lang siya. Na-news lang siya. March 19 din eh. Diba? Okay, ito pa. Sabi niya, di sila nagkakausap Sige, tingnan natin. Now, ito. Tandaan nyo March 19, 2024, lumabas ang news. So, di natin alam kung kailan nila natanggap yung pinaka-resolution. Kasi pagkatanggap nila Ito bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na lahat po ng mga sinasabi ng lawyer dyan, ni Kibuloy, na hindi daw po sila nagkikita, hindi daw po nakakausap, isa pong malaking katarantaduhan yan. Diba? I-reverse nyo na lang po. Diba? Kasi yun po yung totoo dyan. Diba? Oo. At ito, good luck na lang dyan sa mga vlogger ni Kibuloy. Kasi alam ko may mga violation talaga silang nagawa ngayong araw na to. Oo, yung kanilang pagsisinungaling sa mga Pilipino. Yung paglalabas nila ng ka-fake newsan. Siyempre, ang paglabas po nila ng ka-fake newsan, ang naapektuhan po dito, ang ating mahal na Pangulo. Kasi doon sinisisi Sinabing 7 yung namatay, yun pala, 1 lang yung namatay. Tapos, yung mga tanga, sinisi agad yung ating mahal na Pangulo. Diba? Sinisi agad nila. Wala naman talagang katotohanan yun. Lalo na yung tear gas ngayon. Pag-usapan natin kaunti yung tear gas. Wala namang nakitang tear gas sa mga balita or sa mga vlogger nila. Wala naman. Diba?
So yun po yun, malaki pong kasinungalingan yung pinagkakalat nitong mga tanga na to. Oo, itong mga bayaderos na to, mga tanga yan. Oo. Diba? Lahat po ng sumusuporta kay Kibuloy, mga tanga, manyakis at mga pokpok. Oo, yun yung katotohanan dyan. Diba? So anyway,